Hintay muna kayo. Huwag pa ninyong skip ang video na ito dahil kung mayroon kayong magulang, lolo, lola, o kahit sino mang mahal sa buhay na may edad na 60 taon pataas, ang impormasyong ito ay maaaring magbago ng kanilang buhay magpakailanman. Narinig na ba ninyo ang tungkol sa 60,000 na benepisyo para sa mga senior citizens dito sa Pilipinas? Hindi ito biro. Hindi ito fake news. Ito ay isang tunay na programa ng pamahalaan na maraming Pilipino ang hindi pa alam. At ang mas malungkot, marami sa mga karapat-dapat ay hindi nag-a-apply dahil hindi nila alam kung paano. Kaya naman nandito tayo ngayon. Sa video na ito, ibibigay ko sa inyo ang lahat ng kailangan ninyong malaman, kung sino ang qualified, kung ano ang mga requirements, at kung paano mismo mag-claim ng benepisyong ito ng hakbang-hakbang. Ito ang pinaka-importanting video na mapapanood ng inyong pamilya ngayon. Kaya kung mahal ninyo ang inyong mga lolo at lola, or kahit ang inyong mga magulang na papalapit na sa tamang edad, mangyaring i-like ang video na ito ngayon at isubscribe sa aming channel para hindi kayo makaligtaan ng kahit anong importanteng update tungkol sa mga benepisyo ng gobyerno. Kaya sige, magsimula na tayo. Una sa lahat, kailangan nating maunawaan kung bakit may ganitong programa ang gobyerno. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansang may mataas na bilang ng nakatatandang mamamayan. Ayon sa pinakabagong datos ng Philippine Statistics Authority, ang bilang ng mga senior citizens sa ating bansa ay patuloy na lumalaki taon-taon, at ang katotohanan ay marami sa ating mga lolo at lola ay nabubuhay ng walang sapat na kita, walang regular na pensyon, at umaasa lamang sa tulong ng kanilang mga anak o pamilya. Kinikilala ito ng pamahalaan at bilang tugon may mga programang isinabatas at isinasagawa upang protektahan ang kapakanan ng mga nakatatanda. Isa sa pinakamalaking tulong na maaaring matanggap ng isang senior citizen ay ang 60,000 na benepisyo na pinag-uusapan natin ngayon. Ngunit bago tayo pumunta sa mga detalye ng pag-claim, hayaan ninyong ipaliwanag ko muna kung saan nanggagaling ang halagang ito at kung bakit ito mahalaga. Ang 60,000 na benepisyong ito ay hindi isang simpleng ayuda lang. Ito ay isang kabuuang halaga na natatanggap ng mga senior citizens mula sa iba't ibang programa at benepisyo na pinagsama-sama. Kapag isinanib mo ang lahat ng mga benepisyo na may karapatang matanggap ng isang kwalipikadong senior citizen mula sa Social Pension Program, sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth, sa mga diskwento at tax exemptions, at sa iba pang programa ng gobyerno, aabot ang kabuuan sa 60,000 o higit pa sa loob ng isang taon. Kaya ang 60,000 ay hindi isang beses na bayad lamang. Ito ay isang koleksyon ng mga karapatang dapat makuha ng bawat senior citizen sa ating bansa. At ang pinakaproblema, hindi alam ng karamihan ang buong lawak ng mga karapatang ito. Kaya ngayon, bubuklatin natin ang bawat isa. Simulan natin sa pinakapangunahing programa, ang Social Pension for Indigent Senior Citizens. Ito ay isang programa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na nagbibigay ng 1,000 bawat buwan sa mga indigent o mahirap na senior citizens. Kapag kinuwenta mo ito sa isang taon, iyan ay 12,000 na tulong pinansyal. Ngayon, sino ang tinatawag na indigent senior citizen? Ang isang senior citizen ay itinuturing na indigent kung wala siyang regular na kita mula sa trabaho o negosyo, kung hindi siya tumatanggap ng pensyon mula sa SSS, GSIS o kahit saang ahensya, kung wala siyang kakayahang suportahan ang kanyang sarili dahil sa kahirapan, at kung wala siyang pamilyang may kakayahang suportahan siya. Ang programa na ito ay nakatuon sa mga pinakanahihirapan sa ating mga lolo at lola, ang mga tunay na nangangailangan ng tulong. At ang magandang balita, kahit hindi ka pa nakapag-register, pwede ka pa ring mag-apply ngayon basta matutugunan mo ang mga requirements. Para makapag-apply sa social pension, kailangan mong pumunta sa pinakamalapit na DSWD office o sa inyong lokal na OSCA, na kilala rin bilang Office for Senior Citizens Affairs. Kailangan mong magdala ng iyong Senior Citizens ID, ng inyong birth certificate o anumang dokumento na nagpapatunay ng inyong edad,
ng isang valid ID at ng isang barangay certification na nagpapatunay na kayo ay nakatira sa nasabing lugar at wala kayong regular na kita. Depende sa inyong lokal na pamahalaan, maaari ring hingin ang isang listahan ng mga miyembro ng inyong sambahayan at ang kanilang kita. Huwag matakot sa mga dokumentong ito. Ang mga kawani ng DSWWD at OSCA ay nakatuon sa pagtulong sa mga senior citizens at tutulungan nila kayo sa proseso. Ngayon, pag-usapan naman natin ang PhilHealth benefits para sa mga senior citizens dahil ito ay isa sa pinakamahalagang bahagi ng 60,000 na benepisyo. Ayon sa batas, ang lahat ng senior citizens sa Pilipinas ay automatikong miyembro ng PhilHealth at sila ay may karapatang makatanggap ng komprehensibong health coverage. Ang PhilHealth ay nagbabayad ng malaking bahagi ng gastos sa ospital, kabilang ang room and board, mga gamot, mga laboratory tests, at mga surgical procedures. Para sa isang senior citizen na regular na nagpapatingin sa doktor o nagpapaayon sa ospital, ang halaga ng PhilHealth benefits na matatanggap nila sa loob ng isang taon ay madaling maaabot ang 10,000 hanggang 20,000 piso o higit pa, depende sa kanilang kalusugan at mga pangangailangan sa medikal. Ang pinakamagandang balita tungkol sa PhilHealth para sa mga senior citizens ay ito: kahit hindi ka nagbayad ng kahit 1 sentimo sa PhilHealth noong ikaw ay bata pa at nagtatrabaho, mayroon ka pa ring karapatang makatanggap ng PhilHealth benefits ngayon na senior citizen ka na. Ito ay dahil sa Republic Act 1645 na nagsasabing ang lahat ng senior citizens ay automatikong PhilHealth members ng libre. Walang bayad, walang premium na kailangang bayaran. Ang estado ang magbabayad para sa inyo. Kaya kung meron kayong lolo o lola na hindi pa nagagamit ang PhilHealth, dalhin ninyo sila agad sa pinakamalapit na PhilHealth office para ma-register at makuha ang kanilang PhilHealth ID card. Huwag hayaang mawala ng pagkakataon ang inyong mga mahal sa buhay sa napakahalagang benepisyong ito. Ngunit hindi pa tapos doon ang kwento ng mga benepisyo. Pag-usapan naman natin ang napaka-importanting usapin ng mga diskwento at exemptions na karapatang makuha ng bawat senior citizen sa ilalim ng Republic Act 9994 o ang Expanded Senior Citizens Act of 2010. Ang batas na ito ay nagbibigay ng 20% diskwento at exemption sa value-added tax sa napakaraming produkto at serbisyo. Kapag sinabing napakarami, hindi lang biro iyon. Kasama sa mga diskwentong ito ang lahat ng mga gamot, bitamina, at mga suplemento para sa mga sakit na karaniwang nararanasan ng mga nakatatanda. Kasama rin ang lahat ng medical at dental consultations, diagnostic tests, at laboratory fees. Kasama ang mga serbisyo sa mga ospital, clinic, at iba pang medical na pasilidad. Kasama ang mga bilihin sa mga grocery store at supermarket. Kasama ang mga pagkain sa mga restaurant at iba pang food establishments. Kasama ang lahat ng domestic na biyahe sa eroplano, barko, bus, taxi, at iba pang sasakyan. Kasama ang mga libangan tulad ng sine, teatro, at iba pang entertainment venues. At kasama pa ang mga serbisyong pang-utilidad tulad ng kuryente, tubig, at telepono para sa residential na paggamit. Ngayon isipin ninyo, kung ang isang senior citizen ay gumagastos ng kahit 5,000 hanggang 10,000 piso bawat buwan sa mga gamot, pagkain, at iba pang pangunahing pangangailangan, ang 20% diskwento at VAT exemption ay katumbas ng 1,000 hanggang 2,000 piso na naiipon bawat buwan. Sa loob ng isang taon, iyon ay 10,000 hanggang 20,000 piso na naiipon mula sa mga diskwentong ito lamang. At kapag pinagsama mo na ito sa social pension at PhilHealth benefits, makikita mo kung paano naabot ang 60,000 na figura na pinag-uusapan natin. Pero narito ang isang katotohanang kailangan nating harapin ng tuwiran: maraming senior citizens ang hindi nagagamit ang kanilang mga diskwento dahil sa iba't ibang dahilan. Minsan, nahihiya silang gamitin ang kanilang senior citizens ID. Minsan,
Hindi nila alam na may karapatan silang humingi ng diskwento. Minsan naman, ang mga establishment ay hindi nagbibigay ng diskwento ng tama. Kaya nandito tayo ngayon para ipaalam sa lahat ng senior citizens at sa kanilang mga pamilya na ang mga diskwentong ito ay hindi lang pribilehiyo, ito ay karapatan na nakalagay sa batas. At ang sino mang establishment na tumanggi sa pagbibigay ng diskwento sa isang senior citizen ay maaaring parusahan ng batas. Kaya huwag hayaang mapigilan ang inyong mga lolo at lola sa paggamit ng kanilang mga karapatan. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isa pang napaka-importanteng benepisyo, ang Centenarian Benefit. Ito ay para sa mga senior citizens na magiging 100 taon na at higit pa. Ayon sa Republic Act 1868 o ang Centenarians Act of 2016, ang bawat Pilipinong makakarating sa edad na 100 ay makakatanggap ng 100,000 na cash gift mula sa pamahalaan. Ito ay isang kahangahangang pagkilala sa mga pinakamatagal na nabuhay na mga Pilipino. Ngunit bukod sa Centenarian Benefit, mayroon ding mga espesyal na benepisyo para sa mga senior citizens na may 70 taon pataas sa ilang lokal na pamahalaan. Ang inyong lungsod o munisipyo ay maaaring may sariling programa ng tulong pinansyal para sa mga pinakamatanda sa inyong komunidad. Kaya mahalagang makipag-ugnayan sa inyong lokal na pamahalaan at sa OSCA upang malaman kung anong dagdag na benepisyo ang available sa inyong lugar. Pag-usapan rin natin ang SSS at GSIS pensions dahil maraming senior citizens ang hindi alam na maaari pa silang mag-claim ng pensyon kahit ilang taon nang nakalipas mula nang sila ay huminto sa trabaho. Para sa mga miyembro ng Social Security System na hindi pa nag-a-apply para sa kanilang pensyon, mahalagang gawin ito agad. Ang SSS pension ay maaaring magsimula mula sa edad na 60 taon para sa optional retirement o 65 taon para sa regular retirement. Ang halaga ng pensyon ay depende sa inyong contributions at sa bilang ng mga taon na kayo ay nag-contribute sa SSS. Para sa mga miyembro ng GSIS naman, sila ay may katulad na proseso ng pag-claim. Ang magandang balita ay ang SSS at GSIS ay parehong may mga programang tumutulong sa mga miyembro na maunawaan ang kanilang mga benepisyo at gabayan sa proseso ng pag-claim. Ngayon, gusto kong pag-usapan ang isang bagay na madalas na hindi na pag-uusapan. Ang karapatang libre ang income tax para sa mga senior citizens. Ayon sa batas, ang anumang pension o retirement benefit na tinatanggap ng isang senior citizen mula sa SSS o GSIS ay exempted sa income tax. Ibig sabihin, ang buong halaga ng inyong pensyon ay sa inyo na iyon, walang hihingiin ang BIR mula sa inyong pensyon. Ito ay isang malaking tulong, lalo na para sa mga senior citizens na ang tanging kita ay ang kanilang pensyon lamang. Kaya kung mayroon kayong lolo o lola na nag-aalala tungkol sa buwis sa kanilang pensyon, ipaalam ninyo sa kanila na ayon sa batas, sila ay exempt na. Isa pang benepisyo na dapat nating pag-usapan ay ang priority lane sa lahat ng government at private establishments. Ang batas ay nagtatakda na ang lahat ng ahensya ng pamahalaan, bangko, ospital, at iba pang establishmento ay dapat magbigay ng espesyal na priority lane para sa mga senior citizens. Hindi na kailangan ng aming mga lolo at lola na pumila ng matagal kasama ang mga batang mamamayan. Sila ay may karapatang mapagsilbihan ng mas mabilis at may mas magalang na pagtrato. Higit pa rito, ang mga senior citizens ay may karapatang makatanggap ng espesyal na pagtrato sa mga pampublikong lugar, at ang bawat establishment ay may responsibilidad na tiyakin ang kanilang kaginhawahan at kaligtasan. Ngayon ay pag-usapan naman natin ang step-by-step na proseso ng pag-claim ng mga benepisyong ito para sa mga hindi pa nakapagsimula. Una, ang pinakakritikal na hakbang ay ang pagkuha ng Senior Citizens ID. Ang Senior Citizens ID ay ang inyong gateway sa lahat ng benepisyo at diskwento. Para makakuha nito, pumunta sa inyong lokal na OSCA na matatagpuan sa inyong City Hall o Municipal Hall. Magdala ng inyong birth certificate, 2 piraso ng Duan or Yardu na litrato,
at isang valid ID tulad ng voter's ID, passport, or driver's license. Ang pagkuha ng Senior Citizens ID ay libre at karaniwan ay natapos sa loob ng isang araw o ilang araw lamang. Kapag nasa kamay na ninyo ang Senior Citizens ID, ito ang inyong susi sa lahat ng inyong mga karapatan bilang senior citizen. Pangalawa, mag-register sa PhilHealth. Pumunta sa pinakamalapit na PhilHealth office at magdala ng inyong Senior Citizens ID at birth certificate. Sabihin sa kawani na ikaw ay isang senior citizen na nag-a-apply para sa lifelong health coverage. Ang proseso ay simple at mabilis. Kapag nairehistro na kayo, makakatanggap kayo ng inyong PhilHealth ID number at maaari na ninyong gamitin ang inyong PhilHealth benefits sa anumang accredited na ospital o clinic. Pangatlo, kung kayo ay indigent senior citizen, mag-apply sa DSWD para sa social pension. Pumunta sa inyong pinakamalapit na DSWD office o sa inyong OSCA at humingi ng application form para sa social pension program. Sagutan ang form ng tama at maayos at dalhin ang lahat ng kinakailangang dokumento na binanggit ko kanina. Maging handa rin para sa isang home visit mula sa isang DSWD worker na darating para i-verify ang inyong sitwasyon at matiyak na kayo ay nakakatugon sa mga kahailangan ng programa. Bangkong-dapat mo kung miyembro kayo ng SSS or GSIS at hindi pa nag-a-apply para sa pension, gawin ito agad. Para sa SSS, pumunta sa pinakamalapit na SSS branch at magdala ng inyong SSS ID at iba pang kinakailangang dokumento. Para sa GSIS, pumunta sa pinakamalapit na GSIS office. Ang mga staff ng SSS at GSIS ay handang tumulong sa inyo sa buong proseso ng pag-claim. Panglima, maging palaging bisto sa inyong mga karapatan bilang senior citizen. Gamitin ang inyong Senior Citizens ID sa bawat pagkakataon na may diskwento. Sa grocery, sa restaurant, sa tindahan ng gamot, sa transportasyon, at sa lahat ng lugar na kayo ay namimili o gumagamit ng serbisyo. Huwag mahiyang ipakita ang inyong ID at humingi ng inyong diskwento. Ito ay inyong karapatan na ibinigay ng batas. Ngayon, may gusto akong ibahagi sa inyo na isang bagay na madalas na nakakalimutan ng marami, ang kahalagahan ng pamilya sa pagtulong sa inyong mga lolo at lola na makuha ang kanilang mga benepisyo. Maraming senior citizens, lalo na ang matatanda na at may ilang karamdaman, ay hindi na kayang pumunta ng mag-isa sa mga opisina para mag-apply. Dito pumapasok ang responsibilidad ng pamilya. Kung mayroon kayong senior citizen sa inyong pamilya, ako ay nag-aanyaya sa inyo na maging aktibo sa pagtulong sa kanila na makuha ang lahat ng benepisyong karapat-dapat nila. Samahan ninyo sila sa OSCA, sa DSWD, sa PhilHealth, sa SSS, at sa kahit saang opisina na kailangan nilang puntahan. Ang inyong tulong ay maaaring magbigay ng malaking pagbabago sa kalidad ng buhay ng inyong mga mahal sa buhay. Gusto rin akong tumawid sa isang mahahalagang paksa na kailangan nating pag-usapan ng buong katapatan, ang mga scam at panloloko na nagtatarget sa mga senior citizens. Sa kasalukuyan, maraming mga mapanlinlang na tao ang gumagamit ng impormasyon tungkol sa mga benepisyo ng senior citizens upang dayain ang mga walang malay na lolo at lola. Maaring lapitan kayo o ang inyong mga mahal sa buhay ng mga nagpapanggap na kawani ng gobyerno at hihilingin ang bayad para sa pagpoproseso ng mga benepisyo o magtatanggal ng impormasyon sa pagkuha ng inyong personal na data. Kaya naman, napakahalaga na malaman ninyo ito. Ang lahat ng aplikasyon para sa mga benepisyo ng senior citizens ay libre. Walang bayad. Kung may humingi sa inyo ng pera para sa pagpoproseso ng inyong aplikasyon, ito ay isang mapanlinlang na gawain. Iulat ninyo agad ito sa inyong lokal na pamahalaan o sa DSWD. Dapat ding malaman ng lahat na ang mga lehitimong proseso ng pag-apply ay laging ginagawa sa opisyal na opisina ng pamahalaan, sa OSCA, sa DSWD, sa PhilHealth, sa SSS, at sa GSIS. Hindi tatawag ng mga opisyal ng gobyerno sa inyong bahay ng walang abiso upang mangolekta ng dokumento o personal na impormasyon. Laging maging alerto at maingat, at kung may mga katanungan kayo, laging mas mainam na pumunta mismo sa opisyal na opisina
o tumawag sa kanilang opisyal na hotline kaysa magtiwala sa mga hindi kilalang individual. Ngayon, mahalaga ring banggitin ang papel ng mga lokal na pamahalaan sa pagpapalawak ng mga benepisyo para sa mga senior citizens. Maraming lungsod at munisipyo sa bukas Pilipinas ay nagbibigay ng dagdag na tulong pinansyal at mga programa para sa kanilang mga senior citizens, bukod pa sa mga programang pambansa. Halimbawa, may mga lokal na pamahalaan na nagbibigay ng libreng gamot, libreng annual medical check-up, libreng vaccination, at maging ay dagdag na cash assistance para sa pinakamahihirap na senior citizens sa kanilang komunidad. Kaya napakahalaga na makipag-ugnayan sa inyong OSCA at sa inyong lokal na pamahalaan upang malaman kung anong karagdagang benepisyo ang available para sa inyong mga lolo at lola sa inyong particular na lugar. Ang bawat lokal na pamahalaan ay may kanya-kanyang programa at ang ilan sa mga ito ay maaaring mas malaking tulong kaysa sa inyong inaasahan. Habang papalapit tayo sa pagtatapos ng ating pag-uusap ngayon, nais ko ring banggitin ang isang mahalagang bagay tungkol sa kalikasan ng mga benepisyong ito. Ang mga ito ay hindi pa malagiang nakatigil. Ang mga halaga ng social pension ay maaaring ma-adjust ng pamahalaan sa paglipas ng panahon. Ang mga patakaran ng PhilHealth ay maaaring magbago. Ang mga bagong batas ay maaaring maipasa na magdadagdag ng higit pang benepisyo para sa mga senior citizens. Kaya naman, ang pinakamagandang bagay na magagawa ninyo para sa inyong mga lolo at lola at para sa inyong sarili kung kayo man ay papalapit na sa senior citizens age, ay ang manatiling updated sa mga pinakabagong balita at pagbabago sa mga benepisyo ng pamahalaan. At para matulungan kayong manatiling updated, iyon ang isa sa mga pangunahing layunin ng aming channel na dalhin sa inyo ang pinakabago at pinakatumpak na impormasyon tungkol sa mga benepisyo ng pamahalaan para sa mga Pilipino sa bawat sulok ng bansa. Kaya kung hindi pa kayo nakasubscribe, ngayon na ang tamang oras. I-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi kayo makaligtaan ng kahit anong importanteng update. Ang impormasyon ay kapangyarihan at gusto naming siguraduhin ang bawat Pilipinong pamilya ay may kapangyarihang iyon. Para sa mga senior citizens na nanonood ngayon, nais ko ring sabihin ito ng direkta, kayo ay mga bayani ng ating bansa. Kayo ay lumaki, nagtatrabaho, nagmahal, at nagsalay ng pundasyon ng Pilipinas na ating tinatamasa ngayon. Karapat-dapat kayo sa lahat ng tulong at pagkilalang ibinibigay ng batas. Huwag kayong mahiyang gamitin ang inyong mga karapatan. Huwag kayong mahiyang humingi ng tulong. At huwag kayong mahiyang ipakita ang inyong Senior Citizens ID at angkinin ang inyong mga diskwento at benepisyo. Ito ay para sa inyo, binigay ng isang bansang nagpapasalamat sa inyong kontribusyon sa ating lipunan. Para sa mga anak, apo, at kamag-anak ng mga senior citizens na nanonood ngayon, kayo rin ay may mahahalagang papel na ginagampanan. Ang pagtulong sa inyong mga lolo at lola na makuha ang kanilang mga benepisyo ay hindi lamang isang praktikal na gawain. Ito ay isang pagpapahayag ng pagmamahal at respeto. Ang pagtatagal ng ating mga nakatatanda ay isang biyaya at ang pagtiyak na sila ay may matatanggap na sapat na tulong at benepisyo mula sa pamahalaan ay isa sa mga pinakamakabuluhang bagay na magagawa natin para sa kanila. Kaya, bilang pag-eresumen ng lahat ng ating napag-usapan ngayon, ang 60,000 na benepisyo para sa mga senior citizens ay nagmumula sa iba't ibang pinagkukunan, ang 12,000 mula sa social pension para sa mga indigent senior citizens sa loob ng isang taon, ang 10,000 hanggang 20,000 piso na halaga ng PhilHealth coverage para sa kalusugan at ospital, ang 10,000 hanggang 20,000 piso na naiipon mula sa 20% diskwento at VAT exemption sa mga gamot, pagkain, transportasyon at iba pang pangunahing pangangailangan at ang iba pang benepisyo mula sa SSS o GSIS pensyon, mula sa mga programa ng lokal na pamahalaan at mula sa iba pang programa ng gobyerno. Kapag pinagsama-sama ang lahat ng ito, ang isang kwalipikadong senior citizen ay maaaring makatanggap ng 60,000
o higit pa sa loob ng isang taon. Ngunit ang lahat ng ito ay maaari lamang matanggap kung mag-a-apply kayo at aktibong gagamitin ang inyong mga karapatan. Wamaya naman ang aming mensahe ngayon ay ito, huwag nang mag-atubili pa. Kung may senior citizen sa inyong buhay na hindi pa nakakakuha ng kanyang mga benepisyo, tulungan siya ngayon. Pumunta sa OSCA, pumunta sa DSWD, pumunta sa PhilHealth, pumunta sa SSS o GSIS. Kumilos ngayon dahil ang bawat araw na nag-aantay ay isang araw na napalampas na benepisyo para sa inyong mga mahal sa buhay. And spark sa aming mga minamahal na manonood, kung nakatulong sa inyo ang video na ito, mangyari pong ibahagi ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. I-share ito sa inyong Facebook, sa inyong mga grupo, sa inyong mga kamag-anak. Dahil maaaring mayroon sa inyong network na may lolo o lola na desperadong nangangailangan ng impormasyong ito ngayon mismo. Ang isang share ninyo ay maaaring magbago ng buhay ng isang pamilya. At kung mayroon kayong mga katanungan o kung may karanasan kayong ibahagi tungkol sa pag-claim ng mga benepisyong ito, mangyari pong i-comment sa ibaba. Gusto naming marinig ang inyong mga kwento at tutulungan namin kayong masagot ang inyong mga katanungan sa pinakamaikling panahon. Ang inyong mga komento ay napakahalaga rin sa amin dahil tinutulungan nila kaming malaman kung anong mga paksa pa ang kailangan naming pag-usapan sa mga susunod na video. Maraming salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli tayong magkita sa susunod na mahalagang video. Ingat kayo lagi.